Salamat Panginoon sa iyong punla, misyong kaloob sa aming puso. Aming sarili ay aming handog, laging tapat at laging tugon. Naririto handa kami, Panginoon. Kami hahayo sa iba't ibang dako, hatid ang iyong salita at paglilingkod. Inang Maria, ang siyang gabay namit lugod, lalaganap alab ng iyong misyon. Taong biyaya, salamat Panginoon sa iyong punla, misyon kaloob sa aming puso. Aming sarili ay aming handog, laging tapat at laging tugon. Naririto handa kami, Panginoon. Ang mga kaloob na aming alay sa mundo, katarungan, kabanalan, kapayapaan. Sa senyal na ito maniniwala ang mundo, pagmamahal namin sa bawat tao. Ang taong biyaya, salamat, salamat Panginoon. Ang taong biyaya, salamat Panginoon sa iyong punla, misyon kaloob sa aming puso. Aming sarili ay aming handog, laging tapat at laging tugon. Naririto handa kami, Panginoon. Naririto handa kami, Panginoon. Magandang gabi po sa inyong lahat, mga kapatid. Tayo po ngayon ay nasa 12 linggo ng karaniwang panahon. Ang mamumuno sa ating banal na misa ay ang ating kura paroko, Reverend Father George D. Peligro, OAR. Magsitayo ang lahat. Sapagkat ngayon ika'y pinili, isang bayan, isang bibig, isang hari. Kaya lumawi ng papuri, kaya lumawi ng papuri. Sa inang ay tinawag ng Diyos, bayang laganap, inangkin ang lubos, pagkat kailan may di pababayaan, pinaman niya kawan. Bayan lumawit ng papuri, sapagkat ngayon ika'y pinili. Isang bayan, isang bibig, isang Diyos, isang hari. Bayan lumawi
ngalan ng Ama, ng Anak at ng Espiritu Santo, Amen. ang pagpapala ng ating Panginoon Jesucristo, ang pag-ibig ng Diyos Ama, at ang pagpagkaisa ng Espiritu Santo naway sumainyong lahat. At sumainyo rin. Buhay ang ating simbahan, buhay ang ating mga tahanan, buhay ang ating buhay, dahil ang ating Panginoon ay buhay na buhay. Mga kapatid, ipaghanda natin ang ating mga sarili upang makinig sa banal na salita ng Diyos sa unang bahagi ng ating pagdiriwang ng Eukaristiya. At ipaghanda natin ang ating mga sarili upang tanggapin ang banal na katawan at dugo ng ating Panginoon sa ating pagdiriwang ngayon. Pagsisihan natin ang ating mga nagawang kasalanan at humingi tayo sa Panginoon ng awa at kapatawaran. Inaamin ko sa makapangyarihan Diyos At sa inyo mga kapatid, na lubha akong nagkasala sa isip, sa salita at sa gawa, at sa aking pagkukulang. Kaya'y sinasamo ko sa mahal na Birheng Maria, sa lahat ng mga anghel at mga banal, at sa inyo mga kapatid, na ako'y ipanalangin sa Panginoong ating Diyos. Kawan tayo ng makapangyarihan Diyos, patawarin tayo sa ating mga kasalanan, at patnubayan tayo sa buhay na walang hanggan. Amen. Panginoon, kaawaan mo kami. Panginoon, kaawaan mo kami. Kristo, kaawaan mo kami. Kristo, kaawaan mo kami. Panginoon, kaawaan mo kami. Panginoon, kaawaan mo kami. Papuri sa Diyos sa kaitaasan. Luwalhati sa Diyos sa kalitasan, kamuok sa lupa ay kapayapaan. Pinupuli at ipinangaral sa samba, at dahil sa dakilang kalwalhatian, Panginoon namin Diyos sa langit, ang mapagkapangyarihan. Panginoon Jesucristo, pupuntahan ng Diyos ko naman. Ikaw nag-aalis ng mga kasalanan ng sanlibutan. Tanggapin mo ang aming kahilingan. Ikaw nalulugmok sa karangaman. Maawa ka sa amin. Ikaw lamang ang layan, Panginoon Jesucristo, kasama ng Espiritu, sa walang hanggan. Amen. 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 Manalangin tayo. Ama naming makapangyarihan, kami naway magkaroon ng pitagan at pagmamahal para aming magawang sambahin ang ngalan mo. Sapagkat sa mga pinatatag sa iyong pag-ibig, ikaw ay walang pinababayaang masadlak sa ligalig. Iniluhog namin ito sa pamagitan ni Jesucristo kasama ng Espiritu Santo magpasawalang hanggan. Amen. Magsiupo ang lahat. Kilala ang karakter ni Hope bilang matiisin sa gitna ng mga unos sa buhay na kanyang sinapit. Batid niyang bagamat siya'y sinusubok ng Diyos, sa kanya rin siya marapat na manalig upang malampasan niya ang lahat ng mga pagsubok. Pagbasa mula sa aklat ni Hope. Sa gitna na nag-aalimpo yung bagyo, ganito ang sinabi ng Diyos kay Hope.
Sino ang humarang sa agos ng dagat? Nang mula sa kalaliman, ito'y sumambulat. Ang dagat ay tinakpan ko ng makapal na ulap, kaya ang karimlan do'y lumaganap. Ang tubig ay aking nilagyan ng hangganan, upang ito'y manatili sa likod ng mga harang. Sinabi kong sila'y hanggang doon na lang, wag nang lalampas ang along naglalakihan. Ang salita ng Diyos. Salamat sa Diyos. Panginooy papurihan sa pag-ibig niya kailanman. Panginooy papurihan sa pag-ibig niya kailanman. Mayroong naglayag na lula ng barko sa hangad maglakbay. Ang tanging layunin kaya naglalayag upang mangalakad. Nasaksihan nila ang kapangyarihan ng Panginoong Diyos, ang kahangahangang ginawa ng poon na hindi matarok. Panginooy papurihan sa pag-ibig niya kailanman. Nang sila'y mag-utos, nangalit ang dagat, hangin ay lumakas. Lumaki ang alon na kung pagmamasdan ay pagkatataas. Ang sasakyan nila halos ay ipukol mula sa ibaba. Kapag naitaas, ang sasakyang ito'y babagsak na bigla. Dahil sa panganib, ang pag-asa nila ay halos mawala. Panginooy papurihan sa pag-ibig niya kailanman. Nang nababagabag sa Panginoong Diyos, sila ay tumawag. Dininig nga sila at sa kahirapan sila'y iniligtas. Ang bagyong malakas, pinayapan niya't kanyang pinatigil. Pati mga alon na naglalakihan ay tumahimik din. Panginooy papurihan sa pag-ibig niya kailanman. Nang tumahimik na, sila ay natuwa. Naghari ang galak at sinapit nila. Yaong pakay nila sa ibayong dagat, kaya't dapat namang sa Panginoong Diyos ay magpasalamat dahil sa pag-ibig at kahangahangan niyang pagliligtas. Panginooy papurihan sa pag-ibig niya kailanman. Sa pamamagitan ng pagdurusa, pagkamatay, at muling pagkabuhay ni Jesus, tayo'y pinanibago niya. Hindi na kamatayan ang ating katapusan, kundi buhay na walang hanggan. Pagbasa mula sa ikalawang sulat ni Apostol San Pablo sa mga taga-Korinto. Mga kapatid, ang pag-ibig ni Kristo ang nag-uudyok sa akin. Ngayong malamang kong siya'y namatay para sa lahat. At dahil diyan, ang lahat ay may bibilang ng patay. Namatay siya para sa lahat, upang ang mga nabubuhay ngayon ay wag nang mabuhay para sa sarili, kundi para kay Kristo na namatay at muling nabuhay para sa kanila. Kaya ngayon, ang pagtingin namin kanino man ay hindi na batay sa sukatan ng tao. Nung unay gayon ang aming pagkakakilala kay Kristo, ngunit ngayoy hindi na. Kaya't ang sinong mang nakipag-isa kay Kristo ay isa ng bagong nilalang. Wala na ang dating pagkatao, siya'y bago na. Ang salita ng Diyos. Salamat sa Diyos. Magsitayo na po ang lahat. Narito at dumating na isang dakilang propeta, sugo ng Diyos sa bayan niya. Hallelujah, hallelujah, hallelujah.
Sumainyo ang Panginoon, At sumainyo rin. ang mabuting balita ng Panginoon ayon kay San Marcos. Papuri sa iyo, Panginoon. Nung araw na iyon, habang gumagabi, sinabi ni Jesus sa mga alagad niya, tumawid tayo sa ibayo. Kaya iniwan nila ang mga tao at sumakay sa bangkang kinalululanan ni Jesus upang itawid siya. May kasabay pa silang ibang mga bangka. Dumating ang malakas na unos. Hinampas ng malalaking alon ang bangka. Ano pat, halos mapuno ito ng tubig. Si Jesus na may nakahilig sa unan sa may hulihan ng bangka at natutulog. Ginising siya ng mga alagad, Guro, anila, di ba ninyo alintana? Lulubog na tayo. Bumangon si Jesus at iniutos sa hangin, tigil. At sinabi sa dagat, tumahimik ka. Tumigil nga ang hangin at tumahimik ang dagat. Pagkatapos sinabi niya sa mga alagad, bakit kayo natatakot? Wala pa ba kayong pananalig? Sinidlan sila ng matinding takot at panggigilalas at nagsabi sa isa't isa, sino nga kaya ito? At sinusunod maging ang hangin at dagat. Mga kapatid, narito ang mabuting balita ng ating kaligtasan. Pinupuri ka namin, Panginoong Heso Kristo. Magsiupo ang lahat. Brothers and sisters, good evening po sa ating lahat at maraming salamat sa inyong presensya. Kanina tinitingnan ko yung panahon, sabi ko baka walang tao sa loob ng simbahan dahil medyo malakas-lakas yung hangin at saka yung ulan. Pero maraming salamat kahit ganun ang kondisyon sa labas, nakarating pa rin kayo dito sa ating simbahan para sa ating pagdiriwang ng misa. Mamaya-maya po, pagkatapos ng umiliya ng pari, magkakaroon po tayo ng isang seremonya dahil third Sunday po ngayon ng buwan ng Hunyo. At uumpisahan po natin yung ating gagawin every third Sunday sa ating parokya. Yun ay ang pagsasariwa ng pangako ng mga mag-asawa. At sasamahan din po sila ng mga handmaids na marami sa kanila yumao na ang asawa o yung iba siguro kung saan napunta. Sasamahan din po sila sa mga Singles for Christ, yung ating youth. Kaya mamaya po yan pagkatapos ng homilya. Pero bago ko po makalimutan, Happy Father's Day sa lahat. Mga tatay, palakpakan po natin sila. Sana po maraming bumati sa inyo kasi sa akin, ang swerte ko, marami ding bumati sa akin. Father, Happy Father's Day. Tuwan-tuwa naman ako. Mayroon pa ngang lumapit sa akin, Father, hindi ka ba malungkot, naiinggit, na wala kang asawa at anak? Sabi ko, masyado namang namimersonal ka sa tanong na yan. Next question, please. Medyo magandang babae pa naman. Kaya sabi ko, ano, nagpaparinig ka ba sa akin? Sabi, nagpari ako eh. Desisyon ko yan eh. Kaya, wala akong asawa, sa alam ko. Wala akong anak, sa alam ko. Wala din akong biyanan, sa alam ko.
Nagre-react kayo sa biyanan kasi ang problema na ng mag-asawa na sa biyanan eh. Pero alam nyo, sa tanong na yun, naalala ko tuloy yung isang kwento ng pari namin nung seminarista pa ako. May kwento siya na may isang doktor, Father's Day. Umikot siya sa hospital. No? Eh doon sa hospital, iba-ibang klaseng sakit eh. Doon siya sa mental hospital. Sinamahan po siya ng nurse. Pumunta sila sa isang room na may 10 pasyente na lalaki. Tapos, napansin ng doktor sa isang sulok ng kwarto na yon, may isang mama nagsalita ng lulu, lulu, lulu. Paulit-ulit yung lulu. Sabi ng doktor, nurse, ano bang mental problem nito? Ano bang history nito? Eh sabi ng nurse, Dok, yung mama na yan, nagsasalita ng lulo kasi yung lulo, yun yung niligawan niya ng 30 years na hindi siya sinagot. Nag-nervous breakdown na depression. Ikaw ba namang manligaw ng 30 years? Maghintay. Hindi siya sinagot. Kaya yan, nasiraan siya. Kaya lulo, lulo, lulo. Ganun ba? Pumunta na naman siya doon sa kabilang room. Eto na naman, 10 namang mga lalaki. Mayroon na naman doon sa isang sulok. Lulo, lulo, lulo. Sabi na naman, doktor, ano na naman yan? Ba't lulo ng lulo yan? Sabi ng nurse, yun po yung sinagot ni lulo na magkasama sila ng 30 years. Ganun din ang nangyari, depression, nervous breakdown. Kaya, lulo, lulo. Kakalungkot naman yan. Lumipat siya, doon siya sa hospital ng mga babae. Pagpasok niya doon, may isang babae na naman. Nagsasalita din. Ulol. 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 Nurse, ano na naman yan? Ba't kanina lulo? Ngayon, ulol. Dok, yung babae na yan si Lulo. Lulo yan, si Lulo yan. Nasiraan din ng ulo, kaya binaligtad lang yung pangalan niya. Ulol siya, ulol, ulol ng ulol. Di ko makalimutan yung kwento ng pari na yun. Kaya sabi ko, dapat magpari ako, baka mapunta pa ako kay Lulo. Masiraan din pala pag ganun. Anyway, wala kaming asawa, walang anak. Pero feeling naman namin bilang servant of the church, servant of God. Lahat po kayo, aming mga anak. Okay ba? Para malungkot kayo. So, payag ba kayo? Okay lang ba na kayo lahat aking mga anak? Pero ang tawag ko sa inyo, hindi biological child. Ang tawag ko sa inyo, special child. Siyempre kami na yung pinakaswerte. Magkaroon ka lang ng isang special child, di ba? Biyaya po yun. Ang dami, special child, special child, special child. Ang dami niyo. Pero mga kapatid, sa ating ebanghelyo, pinaalalahanan po tayo. Dumarating ang gabi sa buhay natin. Dumating ang gabi, ang Panginoon kasama mga alagad sumakay sa bangka. Sa gabi na yon, hindi lang yung gabi ang dumating, unos talaga ang dumating. Sino ba naman sa ating hindi nakaranas dumadaan ng ganun? Yung gabi, halos wala kang makita, nangangapa ka. Wala kang kasama, wala kang kasabay. Iba-ibang hampas Yung unos, kayo mga mag-asawa, ewan ko lang kung nabilang ninyo yung unos na dumating sa buhay ninyo. Pero hanggat hindi kayo lumalayo sa Panginoon, hanggat lumalapit ka at kumakapit ka sa Kanya, walang hangin, walang unos, walang alon,
ang pwedeng sisira sa ating buhay. O, gabi man, kung ano mang hamon yan, marami tayong hamon sa buhay. Hamon sa buhay. Pero basta't nandyan tayo sa Panginoon, ang Diyos ay hindi nang iiwan. Kaya po sana, wag natin siyang iwanan. Mahalin po natin ang ating Panginoon. Huwag po tayong magreklamo kung anong kalooban ng Diyos. Thank you, Lord. Thank you, Lord. Thank you, Lord. Nothing happens by accident. Kayong mag-asawa, pinagsama kayo ng Panginoon, may dahilan. Nothing happens by accident. Hindi po aksidente na kayo ay nagsama bilang mag-asawa. Aksidente ba? Father, aksidente lang po. Naku, hindi po. Akala nyo lang yun aksidente. Dahil po, ang aking paniniwala, walang nangyayaring aksidente sa buhay. Yung mga na-aksidente dyan sa motor o sa ganun, di ba? Na-aksidente, kaagad-agad, nandun yung ambulansya Nandun yung press. Halos mamatay ka na interviewin ka pa. Bakit ka na-aksidente? Sagot naman, kasi mabilis yung aking takbo Hindi po ako nakakatulog kagabi, kaya inaantok ako. Medyo nakainom po Di walang aksidente. May dahilan, bakit ka na-aksidente? In the same manner, pinagsama ang mag-asawa ng ating Panginoon. At yung pamilya ng ating Panginoon, pinagsama for a reason. Kaya minsan minahal mo siya, pagtiyagaan mo, mamahalin mo, hindi lang sandali, kundi hanggang kamatayan. Kaya po, kung tingnan natin yung ating tema, hanggang sa katapusan ng panahon, ikaw pa rin. Ikaw pa rin. Kaya yung ating renewal of marriage vows ay ating advocacy sa family life. Renewal sa family life. Kasi yung mag-asawa, magkasamaan man, magkatampuhan man, siyempre babagsak doon sa mga anak. Ang commitment natin sa family life is not only for husband and wife. Ang ating sentido, meaning ng ating renewal is, wag nating kalimutan, tayo mga magulang sa ating mga anak bilang isang pamilya. Mayroon po tayong misyon, hindi lamang para sa isa't isa, kundi para sa ating mga anak at sa mga apo at sa mga tuhod. Ganun po ang renewal of marriage vows. Kaya nothing happens by accident. Bloom. Basahin nga natin po yung ating food for thought. Bloom where you are planted, nothing happens by accident. Ulitin po natin. Bloom where you are planted, nothing. Yung bloom po, kunting meaning lang. Para mag-bloom ka, parang halaman sa garden. Kailangan mabilong ka sa lupa na yon. Sa tao, para mag-bloom tayo sa buhay, importante ang pamilya. Importante ang mga magulang at anak. You may bloom outside the family, pero baka yung blooming mo doon baka hindi maganda. Pero when you bloom where you are planted sa family, that's where you belong. Maganda po, kahit konti, pero maayos ang bunga. Kaya you have to belong, husband and wife, belong. Magulang sa anak, anak sa magulang, you have to belong. Kasi pag wala kang bahay, wala kang pamilya, wala kang tahanan, ibang mangyayari po. That's letter B. Letter L stands for look up. Lahat nga tayo, look up. Di pa pag napapicture tayo, hindi look down. Look up. Ano ibig sabihin ng look up? Be positive. Dapat ang tingin mo hindi lang dito, hanggang doon sa likod ng mga ulap. Kasi may buhay pa doon Always look up. Kahit anong unos. Huwag kayong matakot. Huwag kayong mawala ng pag-asa.
Magtiwala tayo, hindi tayo iiwanan. Always think positive. Always look up. B, belong. L, look up. Kaya pag mag-away kayo, mag-asawa, wag naman araw-araw. Araw-araw ba kayo nag-away? Hindi. MWF pwede kayo mag-away. Wag naman araw-arawin. Pero pag nag-away kayo, nagkasamaan, remind each other. Always look up. Yung dalawang O sa Bloom, parang computer language siya. Minsan online. Pero huwag nyo kalimutan, dapat mag-offline din. Kailangan natin ng mga magagandang koneksyon. Parang sa internet. Pero huwag naman 24 hours. Huwag naman 7 days a week. Hindi lang ang kailangan natin is online na active tayo, kundi kailangan din po natin yung offline na medyo passive tayo, na digest po natin kung ano man ang information, ano mang mga connection na mayroon tayo. Kaya yung OO is online and offline. And the last letter is letter M. Kayo na pong bahala kung ano ibig sabihin ng letter M po. No, pero letter M stands for maturity. Sayang naman na belong ka. Sayang naman nag-look up ka. May online, offline ka. Huwag nating kalimutan, for us to really bloom, we have to mature. Kailangan, as mag-asawa, kailangan sa buhay, nagmamature po tayo. Dahil kung sino yung mature, kahit anong hangin, kahit anong gabi, kahit anong alon, unos, ang hahampas, nandyan ka, matatag ang iyong tiwala sa Diyos. Happy Father's po. Happy Father's Day sa inyong lahat po. Salamat, palagpapan po. Gagawin po natin ngayon ang pagsasariwa ng pangako sa kasal. Please po, mga mag-asawa, handmaids at singles, gagawin po natin yung ating panalangin. Tatayo po ang ating mga candidates sa renewal. Kasama ang mga handmaids at saka mga singles. Sige po. Minamahal ko mga kapatid, kayo ay naririto ngayon sa harap ng Diyos at ng sambayan ng Kristiyano upang muli ipahayag ang sumpa na ibinigay ninyo sa isa't isa. Pasalamatan natin ang ating Diyos sa lahat ng Kanyang ipinagkaloob sa atin sa mga nagdaang panahon. Ang lahat ng mga nagdaan natin ay bahagi na ng kahapon. Ito ay maaring punong-puno ng mga kasiyahan at kalungkutan, ng mga sandali ng tagumpay at kabiguan, ng mga pagmamahalan at tampuhan, subalit sa kabila ng lahat ng ito, patuloy ninyong ginagampanan ang pagiging iisa sa puso at kaluluwa bilang may asawa. Ang Diyos ang siyang pumatnubay sa inyo, kaya binabati ko kayo at ako'y nakikiisa sa inyong kasiyahan ngayon. Inanyahan ko kayo nang bigkasin muli ang inyong pangako sa isa't isa. Amelia, sa araw na ito, sa harap ng Diyos at ang lahat ng naririto ngayon, inuulit ko ang aking sumpa ng pagmamahal at katapatan sa iyo sa mga nagdaang panahon. Katulad mo at nadama ang pagmamahal ko sa iyo, bagamat mayroong mga pagkukulang sa maraming bagay. Kaya ngayon, ipinangangako kong lalo at higit kitang mamahalin. Ang buong buhay ko ay nilalaan ko sa iyo. Brian, tinatanggap ko ang iyong pagmamahal at idinadalangin ko na maging ganap ito sa araw-araw. Tulungan ka nawa ng Diyos na matupad mo ang pagmamahal mo sa akin
at sa ating mga anak. Sa araw na ito, sa harap ng Diyos at ng lahat ng naririto ngayon, inuulit ko rin ang aking sumpa ng pagmamahal at katapatan sa iyo. Sa mga nagdaang panahon, nababatid mo at nadama ang pagmamahal ko sa iyo, bagamat mayroong mga pagkukulang sa maraming bagay. Kaya ngayon, nangangako ako, lalo at higit kitang mamahalin, ang buong buhay ko ay inilalaan ko rin sa iyo. Amelia, tinatanggap ko ang iyong pagmamahal at idinadalangin ko na maging ganap ito sa araw-araw. Tulungan nawa ng Diyos na matupad mo ang pagmamahal mo sa akin at sa mga anak. Ngayon naman, sabay-sabay po kayong mga mag-asawa na susundan niyo po yung panalangin, no? Bigkasin niyo po ang sabay-sabay po. Panginoon namin, naming Diyos, noong una'y pinagtagpo mo ang aming mga landas at tinawag mo kami upang bumuo ng isang tahanan, ng isang pamilya. Ginugunitan namin ng may pasasalamat na maiwasan ng aming mga kamalian ng nagdaang mga araw at pag-ibayuhin mo ang pag-iibigan namin sa pamamagitan ng iyong pag-ibig, upang sa aming pamumuhay na ito ay marating naming magkasama ang iyong walang hanggang kaluwalhatian sa langit. Basbasan mo po itong aming layunin at hangarin. Amen. pagbabago ng sumpaan ng mag-asawa. Sabay-sabay po. Bilang pasasalamat sa makapangyarihang Diyos sa lahat ng biyayang pinagkaloob sa amin, sa loob ng 18 taong lumipas, ay muli naming itinalaga ang sarili sa pagbubunyi sa dakilang karangalan ng kasalang Kristiyano. Kaya sa harap ng ating Panginoon, inuulit namin ang aming sumpaan noong kami ay kasal. Tinatanggap namin at sinusampalatayanan ang salita ni Kristo. Ang sino mang pinagsama ng Diyos ay huwag paghiwalayin ng tao. Ipinapangako naming magiging tapat at masunurin sa isa't isa hanggang kamatayan. Ipinapangako naming magtutulungan kami sa karamdaman at pagtitiis, lalong-lalo na sa aming katandaan. Ipinapangako naming tutularan ang dakilang uliran ng mag-anak sa Nazaret sa tapat ng pagsasagawa ng aming mga tungkuling Kristiyano. Kaya hinihiling namin ang iyong mahal na bendisyon upang ang Diyos ng kapayapaan ay siyang magpabanal sa aming pagpanaw. Naway kukupin ng banal na mag-anak na sina Jesus, Maria at Jose, ang aming tahanan at lahat ng aming mga kasambahay ngayon at magpakailanman. Amen. Basbasan na po natin yung mga singsing ng mag-asawa. Manalangin tayo, Panginoon. Basbasan mo ang mga singsing bilang simbolo ng pagmamahalan at pagmamahal mo sa kanila. Panginoon, naway ipalaala sa kanila araw-araw ang kanilang misyon at pangako na magmahalan bilang mag-asawa at ang kanilang misyon sa loob ng pamilya. Hinihiling namin ito sa pamamagitan ni Kristo ang aming Panginoon. Amen. Amen. Lalaki, ibigay nyo na singsing sa babae. Huwag makasimangot, kailangan medyo nakasmile. At sabihin nyo, I love you. Mahina. I love you. Mahina. Lakasan nyo, I love you. I love you. Sige po, grabe. Totoo ba yan? Oh, mga babae, kayo naman po ang magbigay sa singsing para sa inyong asawa. Huwag makasimangot, ibigay niyo ang singsing. Naku, nakamaskara kasi kayo. Oh, sabihin niyo rin, mahal kita. Mahal kita, asawa ko. Parang galit kayo. Ulitin niyo, sabihin niyo, mahal kita. Mahal kita,
asawa ko. Sige po, i-bless po natin sila para tuloy-tuloy yung pagmamahal. Congratulations sa ating mga handmaids. Congratulations sa ating mga singles. Mamaya po kukunin yung certificates at lalong-lalo na sa ating mga mag-asawa. Congratulations po sa inyong lahat at God bless po. Gagawin na po natin ang ating panalangin para sa mga fathers, sa Father's Day. Lahat po tayo magsitayo. Ama naming mapagmahal, Diyos ng buhay, sa araw na ito pinarangalan namin ang mga ama na nagpapasalamat kami sa iyo para sa mga mabubuting bagay na kanilang ibinigay sa kanilang pamilya. Ang pagmamahal nila ay tanda ng iyong banal na pagsuyo at pagkibahagi sa iyong banal na pag-ibig, sa lamin ng iyong banal na pangangalaga, ang patuloy nilang pagmamalasakit para sa pangangailangan at kapakanan ng pamilya. Kaya't pinupuri ka namin, Ama ng mga bansa, sa pagpaparangal namin sa kanila, pagkalooban mo sila sa araw na ito at basbasan ng iyong katatagan at banal na kapangyarihan upang patuloy silang maging sagisag mo. Sila naway tulungan ng kanilang mga anak sa kanilang banal na katungkulan bilang magulang sa pagpapakita ng paggalang at ng taus-pusong pagmamahal sa kanila. Pagkalooban mo sila, Panginoon, ng kaligayahan upang sila na nag-aalay ng buhay at makapiling mo, Diyos at Ama na sa langit, sa buhay na walang hanggan, sa pamagitan ni Jesucristo na aming Panginoon. Amen. Happy Father's Day mga tatay. God bless po sa ngalan ng Ama, ng Anak, at ng Espiritu Santo. Amen. Ngayon naman, ipahayag natin ang laman ng ating mga puso, ang ating pananampalataya. Sumasampalataya ako Sa Diyos, sa mga makapangyarihan sa lahat, na may gawa ng langit at lupa. Sumasampalataya ako kay Jesucristo, iisang anak ng Diyos, Panginoon nating lahat. Nagkatawang tao siya, lalang ng Espiritu Santo. Ipinanganak ni Santa Maria ang Birhen. Pinagpakasakit ni Poncio Pilato, ipinako sa krus, namatay, inilibing, nanaog sa kinaroroonan ng mga yumao, nang may ikatlong araw na buhay na maguli, umakyat sa langit, naluluklok sa kanan ng Diyos amang makapangyarihan sa lahat. Doon magmumulang paririto at huhukom sa nangabubuhay at nangamatay na tao. Sumasampalataya naman ako sa Diyos Espiritu Santo, sa banal na simbahang katolika, sa kasamahan ng mga banal, sa kapatawaran ng mga kasalanan, sa pagkabuhay na muli ng nangamatay na tao, at sa buhay na walang hanggan. Amen. Dumulog tayo sa ating Ama na patuloy na sumasa atin at gumagabay sa ating pagtahak sa landasin ng ating mga buhay. Taimtim tayong manalangin, Panginoon, dinggin mo ang iyong bayan. Panginoon, dinggin mo ang iyong bayan. Patuloy nawang tumugon ang Santo Papa, mga obispo, mga pare at mga reliyoso sa tawag ng Diyos. Maging halimbawa na nawa sila sa mga kabataan na nagnanais sumunod sa yapak ni Kristo. Manalangin tayo. Panginoon, dinggin mo ang iyong bayan. Tugunan nawa ng mga namumuno sa pamahalaan ang mga pangangailangan ng mga mamamayan, lalo na ang mga nawalan ng trabaho dahil sa pandemya at iba pang lubos na naapektuhan ng COVID-19. Manalangin tayo. Panginoon, dinggin mo ang iyong bayan.
Patuloy nawang manalig ang buong sambayanan ng Diyos sa gitna ng mga kanya-kanyang pagsubok na ating pinagdaraanan. Hilumi nawa ng Diyos ang mundo sa pamamagitan ng pagbabahaginan at pagmamahal sa bawat isa. Manalangin tayo. Panginoon, Noon, dinggin mo ang iyong bayan. Makatagpo nawa ng lakas kay Kristo at pag-asa ang mga nagdadalamhati, mga dukha, mga may sakit at may kapansanan, at iba pang mga nagdurusa. Manalangin tayo. Panginoon, dinggin mo ang iyong bayan. Si Kristo nawa ang maging kalinga ng mga kapatid nating nagdadalamhati dahil sa pagpanaw ng kanilang mahal sa buhay. Manalangin tayo. Panginoon, dinggin mo ang iyong bayan. Sa sandaling katahimikan, ialay natin ang ating sariling pasasalamat at mga kahilingan. Mapagmahal naming Ama, pakinggan mo ang mga pagsusumamo ng iyong bayan. Patatagin mo nawa ang aming panalig upang makapamuhay kaming may payapang puso at kalooban habang tinatahak namin ang landasin patungo sa iyo. Alang-alang kay Kristong aming Panginoon. Amen. Magsiupang lahat. Diyos, hawak ko'y mahina. Tanggapin mo yaring aming alay. Gawin ito bilang tanda ng aming kaligtasan. Narito, O Ama, alak at tinapay, lumarang lupa at ng aming nagawa. O Diyos, hawak ko'y mabilang. Tanggapin mo yaring aming alay. Gawing alaala ang pagkamatay, muling pagkabuhay ni Jesucristo. Narito, O Ama, alak at tinapay, lumarang lupa at ng aming nagawa. Magsitayo ang lahat. Dalangin kay mga kapatid upang ang paghain natin ay kalugdan ng Diyos sa mga makapangyarihan. Tanggapin nawa ng Panginoon itong paghahain sa iyong mga kamay, sa kapurihan niya at karangalan, sa ating kapakinabangan at sa buong sambayanan niyang banal. Ama naming lumikha, tanggapin mo ang paghahain ng papuri sa iyong kabutihan sa amin. Sa dulot nawa nitong kadalisayan, kami naway makapag-alay ng iyong kinalulugdan sa pamagitan ni Jesucristo kasama ng Espiritu Santo magpasawalang hanggan. Amen. Sumainyo ang Panginoon. At sumainyo rin. Itaas sa Diyos ang inyong puso at diwa. Itinaas na namin sa Panginoon. Pasalamatan natin ang Panginoong ating Diyos. Marapat na siya'y pasalamatan. Ama naming makapangyarihan, tunay ngang marapat na ikaw aming pasalamatan. Nasa iyong aming buhay, pagkilos at pag-iral. Sa pumuhay namin araw-araw, tinatamasa namin ang iyong pagmamahal. Sa pag-ibig mong ipinunla sa sangkatauhan, ang Espiritu Santo'y unang aning bigay ng anak mong naglagak sa amin ng katiyakang nakalaang mabuhay kami sa piling mo kailanman.
Kaya kaisa ng mga anghel sisiyawit ng papuri sa iyong walumpay sa kalangitan, kami nagbubunyi sa iyong kadakilaan. Santo, 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 Panginoon Diyos, napupuno ang langit at lupa ng kadakilaan mo. Sana sa kaligtasan, pinagpala ang kapalit mo sa ngalan ng Panginoon. Sana sa kaligtasan, o sana sa Ama naming banal, ikaw mukalanta ng kabanalan, kahit sa pamagitan ng Espiritu, gawin mong banal ang makaloob na ito pampara sa amin, maging katawan at dugo ng aming Panginoong Jesucristo. Bago niya pinagtisang kusang loob na maging handog, ginawa kanya ang tinapay. Pinasalamatan kanya, pinaghati-hati niya iyon. Inabot sa kanyang mga alagad at sinabi, tanggapin niyo lahat ito at kanin, ito ang aking katawan na iahandog para sa inyo. Gayon din naman nung matapos ang hapunan, nawa kanyang kalis, muli kanyang pinasalamatan, nabot niyang kalis kanyang mga alagad at sinabi, tanggapin yung lahat ito at inumin ito ang kalis ng aking dugo, ng bago't walang hanggang tipan. Ang aking dugo na ibubuhos para sa inyo at para sa lahat sa kapagpapatawad ng mga kasalanan. Gawin ninyo ito sa pag-alala sa akin. Pagbunyi natin ang misteryo ng pananampalataya. Sa Diyos mo at pagkabuhay, kami naluhos mong tunay. O Jesus, aming mahal, iligtas mo kami. Jesus, aming mahal, ngayon at Ang mga ginagawa namin ngayon ng pag-alala sa pagkamatay at muling pagkabuhay na iyong anak, kaya tinaalay namin sa iyo ang tinapay nagbibigay buhay at ang kalis sa kaloob ng kaligtasan. Kami nagpapasalamat dahil kami minarapat na tumayo sa harap mo para maglingkod sa iyo. Isinasamo namin kami magsalo-salo sa katawan at dugo ni Kristo ay mabuklod sa pagkaisa sa pamagitan ng Espiritu Santo. Amalingapin mo simbahang laganap sa buong daigdig. Puspusin mo kami sa pag-ibig kay San Francisco na aming Papa, ni Broderick na aming Obispo, Administrador at ng Tanang Kaparian. Alalahanin mo rin ang mga kapatid namin na himlay na may pag-asang sila'y muling mabubuhay, gayon din ang lahat ng mga pumanaw, lalong-lalo na si Nicolas at Valerio. Kawaan mo sila at patuloyin sa iyong kaliwanagan. Kawaan mo at pagdapatin kaming lahat na makasalo sa iyong buhay na walang wakas. Kaysa na mahal na Birheng Maria, Ina ng Diyos, ang aming mahal na patrona, Birhen ng Kapayapaan at mabuting paglalakbay. Sa San Jose, mga apostol, San Agustin, San Ezekiel at lahat ng mga banal na namuhay dito sa daigdig ng kalugod-lugod sa iyo. May pagdiwang nawa namin ang papuri sa karangal mo sa pamagitan ng anak na aming Panginoong Jesucristo. Sa pamagitan ni Kristo, kasama niya at sa Kanya, ang lahat ng parangal at papuri ay sa iyo. Diyos samang makapangyarihan, kasama ng Espiritu Santo, magpasawalang hanggan.
Amen. Magsitayo ang lahat. Mga puso natin na puno ng panampalataya, pag-asa at pag-ibig, sabay-sabay po nating dasalin ang panalangin na binigay ng Panginoon sa atin. Ama namin, sumasalangit ka, sambahin ang ngalan mo. Mapasa amin ang kaharian mo, sundin ang loob mo. Itin sa lupa para ng sa langit, ikaw ang ngayon. Laging kami sa araw at tawarin mo kami sa aming at wag mo kami mahulog sa bukso. At iadya mo kami sa lahat ng masama. Hiniling namin kami diya sa lahat ng masama, pagkalooban ng kapayapaan araw-araw, iligtas kasi at iliw sa lahat ng kapahamagan samantalang aming pinangbikan. Ang dakilang araw ng pagpapahayag ng tagapagligtas naming si Jesucristo. Sapagkat iyo ang karian, ang kapangyarihan, at ang kapurihan magpakailanman. Amen. Panginoon Jesucristo, sinabi mo sa iyo mga apostol, kapayapaan ang iniiwan ko sa inyo, ang aking kapayapaan ang ibinibigay ko sa inyo. Tungayan mo aming panampalataya at huwag aming pagkakasala. Pagkalooban mo kami ng kapayapaan at pagkasayon-sayong kalooban, kasama ng Espiritu Santo, magpasawalang hanggan. Amen. Ang kapayapaan ng ating Panginoong Hesus ay laging sumainyo. At sumainyo rin. Ngayon po, magbigayan tayo ng kapayapaan mula kay Kristo. Peace be with you. Peace be with you. Kordero ng Diyos na nag-aalis ng mga kasalanan ng mundo. Maawa ka sa amin, Kordero ng Diyos, maawa ka. Kordero ng Diyos na nag-aalis ng mga kasalanan ng mundo. Maawa ka sa amin, Kordero ng Diyos, maawa ka. Kordero ng Diyos na nag-aalis ng mga kasalanan ng mundo. Ipagkaloob mo sa amin ang Mga kapatid, narito si Jesus, ang Kordero ng Diyos, ang bukal ng buhay, kamanalan at kaligtasan. Mapalad tayong lahat na inyayahan sa kanyang piging. Panginoon, hindi ako karapat-dapat na magpatuloy sa iyo, ngunit sa isang salita mo lamang ay gagaling na ako. Ang katawan ni Kristo.
Amen. Magsiupo ang lahat. Puso ko'y binihag mo. Sa tamis ng pagsuyo, tanggapin niya rin alay. Ako'y iyong habang buhay. Anin pa ang sakit, lahat naman ay kakampi. Sa'yo lamang ang puso ko. Sa'yo lamang ang buhay ko. Kalinisan, mag-arali ka. Pagkalinay aking sumpa. Magsitayo ang lahat. Manalangin tayo. Ama naming mapagmahal, kaming nakinabang sa katawan at dugo ng iyong anak ay sumasamo sa iyong habag upang ang aming taimtim na ginanap ay maging pagtanggap namin sa tiyak mong pagliligtas sa pamagitan ni Jesucristo kasama ng Espiritu Santo magpa sa walang hanggan. Amen. Magsiupo muna ang lahat para sa ilang paalala.
Sa darating po na June 24, araw ng Huwebes, sa 8:08 ng umaga, si Cardinal Jose F. Advincula ay itatalaga bilang ika-33 Arsobispo ng Maynila. Maraming salamat po. Yung pong narinig nating anunsyo na yan, nalaala po natin si Cardinal Luis Antonio Tagle na nandun na sa Roma kasama ng ating Santo Papa. Napalitan na po siya ngayon, kaya si Jose Cardinal Advincula, yan na po yung babanggitin natin sa bawat misa. Kasi siya po yung bagong Cardinal Obispo sa ating Archdiocese ng Manila. Cardinal Jose, welcome po. Asan ba yung cellphone ko para i-video call ko siya para makita kayong lahat po. Palakpakan po natin si Cardinal. May gagawin po tayong pagbibigay ng mga awards para sa mga nangunguna sa ating simbahan, yung tinatawag nating steering committee, at 2 awards din para sa mga malapit sa ating simbahan nung first 5 years at saka yung ngayon. Bago po yun, balikan ko lang yung ating renewal of marriage vows. Congratulations po muli sa mga mag-asawa. Nandito po sila. Palakpakan po natin. Alam nyo, yung malaala ninyo, yung unang kasal ninyo, I don't know how many years ago, pagkatapos ng seremonya ng misa, inaabangan po yung first kiss. Gusto nyo bang... Wag na lang. Yan, nagtatawanan sila. Parang hindi na uso. Sige, wag nyo lang gawin dito sa bahay na lang pag-uwiin ninyo. Baka mainggit pa si Father. Pero sana po naging inspiring. Gagawin po natin ito every 3rd Sunday of the month. Kasi anniversary po natin ngayon eh. Kagaya ngayon, nandito sila. Ang paniwala po natin sa loob ng anniversary natin ngayon, 2021, ang biyaya mula sa langit para sa inyong mga tahanan at pamilya, siksik, liglig, umaapaw. Pero marunong lang kayong maghintay-hintay. Kaya panalangin natin yan, nagawa natin ang ating commitment to family life. At gawin po natin ito every month ng ating golden anniversary. So ang susunod po sa July, 3rd Sunday. Anong requirement? Siyempre kailangan kasal sa simbahan. Hindi lang doon sa munisipyo o doon sa kung saan-saang chapel. Kailangan meron kayong marriage document na kinasal kayo dito man, sa Santo Niño man, sa Binondo man, sa Cathedral man, kung saan kayo kinasal. Pag walang ganun, ibig sabihin po, hindi pa kayo nakasal ng simbahan. Maliwanag? Ngayon, Father, pwede ba kami magpakasal sa simbahan? Pwede po. Kasama yan sa ating campaign. Kung hindi man kayo nag-renewal, sasama po kayo sa ating tinatawag na kasalan ng bayan. Magpa-register kayo sa Couples for Christ headed by Brother Melvin Villaverde. Maraming salamat, Melvin, sa inyong ginagawa. So yun lang po, kasalan ng bayan, kung hindi pa kayo kasal sa simbahan, pero renewal of vows para doon sa kasal na simbahan. Yung Couples for Christ, mag-recruit pa kayo kasi gusto natin mabasbasan yung ating mga pamilya. Opo, punta na tayo sa ating awarding kasi po kailangan ng ating parokya at ako mismo bilang paroko na bigyan ng mga pasasalamat yung mga nangunguna sa ating simbahan. Kaya bibigyan po natin sila ngayon ng frame ng award. At tatawagin ko na sila. Ang una pong tatawagin ko ay yung ating sakristan.
si Willie Laong. Siya po yung tatanggap ng award. Nagulat siya, hindi siya ready. Tapos po, ang susunod na tatanggap nitong award na ito ay yung ating in charge sa worship committee o worship ministry. No other than Brother Nino Salenga po. Mga kilala po ninyo sila. At susunod naman, yung ating mga opisyalis sa steering committee, unang-una po, tawagin natin yung in charge of promotions sa steering committee, and that's Brother Rodel Mantua. Dahil wala po siya, pupunta na tayo sa susunod na tatanggap, yung ating in charge sa sociocultural, at siya ang Vice President ng ating Parish Pastoral Council, si Brother Gregorio Oronce. Kasama sa ating mga awardees, yung ating Komite de Festejos Head, andito ba siya? Si Brother Clemente Cuyaboyet San Gabriel. Mayroon din po siyang award. Last but not the least, sa ating steering committee, ang tatanggap po ng special award, yung ating in charge sa steering committee sa religious affairs, and at the same time, siya po yung president ng ating Parish Pastoral Council, si Sister Jenny Fajardo Yanga. Sister Jenny Fajardo Yanga. At mayroon pa tayong last 2 awards. Ang tawag nito, hindi na ecclesiam, kundi memoriam. Ang tatanggap ng memoriam award, in memory. Andito ba si? Okay. Ang unang memoriam award goes to Brother Edmedio Umali. Ang tatanggap po yung isang anak ni Brother, Sister Amy po. Dahil yung kanyang tatay po ay naging president din ng Pastoral Council noong araw. Tapos, ang tatanggap din ng Memoriam Award, si dating konsehal ng ating Manila, si Jesus taga Fajardo, na tatanggapin ng anak din. So palakpakan po, maraming salamat. Maraming salamat po. At yung mga maraming church volunteers tayo, this coming August, this coming September, gagawin din po natin yung mga awardee all throughout the Golden Anniversary. Lahat po kayo makakatanggap po. Makakatanggap kayo. Okay. Happy Father's Day uli sa ating lahat. Tatay ha, maging tatay kayo. Baka gusto nyo maging nanay pa. Di, tatay, tatay, nanay, nanay, magulang, magulang, anak, anak. Magsitayo ang lahat. Sumainyo ang Panginoon. At sumayin niyo rin. At pagpalain kayo ng makapangyarihan Diyos, Ama, Anak at Espiritu Santo. Amen. Tapos ng ating banal na Eucharistia, taglayin niyo ang pag-ibig ni Kristo. Salamat sa Diyos. Salamat Panginoon sa iyong pula. Misyong kaloob sa aming puso, aming sarili ay aming handog, laging tapat at laging
pagtanggap mo, narito handa kami, Panginoon. Kami hahayo sa iba't ibang dako, hatid ang iyong salita at paglilingkod. Inang Maria, siyang kapay namin lugod, lalaganap alam ng iyong misyon. Daan-daang hihaya, salamat Panginoon sa iyong paglalang. Misyon kaloob sa puso. Mahabagin at mapagmahal na Ama, nagsusumamo kami sa iyo upang hilingin ang iyong patnubay laban sa COVID-19 na nagpapahirap sa marami at kumitil na ng maraming buhay. Tunghayan mo kami ng may pagmamahal at ipagadya kami ng iyong mapaghilom na kamay mula sa takot sa karamdaman at kamatayan. Itaguyod mo kami sa pag-asa at patatagin sa pananampalataya. Gabayan mo ang mga dalubhasang naatasan na tumuklas ng mga lunas at paraan upang ihinto ang paglaganap nito. Nagpapasalamat kami sa mga bakunang naisulong sa patnubay ng iyong mga kamay. Pagpalain mo ang aming mga pagsisikap na mawakasan ng mga bakuna ang pandemya sa aming bayan. Patnubayan mo ang mga lumilingap sa may sakit upang ang kanilang pagkalinga ay malaki pa ng husay at malasakit. Pagkalooban mo sila ng kalusugan sa isip at katawan, katatagan sa kanilang paninindigang maglingkod at ipagsanggalang sa karamdaman. Itinataas namin ang mga nagdurusa, makamtan nawa nila ang mabuting kalusugan. Lingapin mo rin ang mga kumakalinga sa kanila. Pagkamitin mo ng kapayapaang walang hanggan ang mga pumanaw na. Pagkalooban mo kami ng biyaya na magtulong-tulong tungo sa ikabubuti ng lahat. Ukawin sa amin ang pagmamalasakit sa mga nangangailangan. Sa pagdamay at malasakit namin sa bawat isa, malampasan nawa namin ang krisis na ito at lumago sa kabanalan at pagbabalik loob sa iyo. Hinihiling namin ito sa pamamagitan ni Jesucristo na nabubuhay at naghaharing kasama mo at ng Espiritu Santo, iisang Diyos, magpasawalang hanggan. Amen. Dumudulog kami sa iyong patnubay, mahal na Ina ng Diyos. Pakinggan mo ang aming makahilingan sa aming pangangailangan at ipagadya mo kami sa lahat ng kasamaan. Maluwalhati at pinagpalang Birhen. Amen. Mahal na Birhen, mapagpagaling sa may sakit, ipanalangin mo kami. San Jose, ipanalangin mo kami. San Rafael Arcangel, ipanalangin mo kami. San Roque, ipanalangin mo kami. San Lorenzo Ruiz, ipanalangin mo kami. San Pedro Calungsod, ipanalangin mo kami.